Kailangan na nating maisagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon, Miss Reyes. Ang mga salita ng doktor ay tila malalamig na karayom na tumusok sa puso ni Hiraya. Nakatitig lamang siya sa payapang mukha ng kanyang inang si Luz na mahimbing na natutulog sa puting kama ng pampublikong ospital. Ang bawat paghinga nito ay mabagal, tila may bigat na pasanin. Sa tabi ng kama, ang isang maliit na monitor ay nagpapakita ng mahinang pintig ng puso. Isang tunog na siyang musika at bangungot ni Hiraya sa araw-araw. "Magkano po ang kailangan, Dok?" tanong niya. Kahit na alam niyang ang sagot, ay dudurog sa natitira niyang pag-asa. Ang halagang binanggit ng doktor ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang halagang hindi niya kailanman makikita kahit pa magtrabaho siya sa 3 magkakaibang trabaho sa loob ng 5 taon. Napahawak siya ng mahigpit sa kamay ng ina. Ang balat nito ay malamig. Ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakamatibay na bagay na kanyang kinakapitan. "Gagawan ko po ng paraan, Dok." "Pangako," sabi niya. Ang boses ay basag. Pag-alis ng doktor, bumagsak ang mga luha ni Hiraya. Ang kanyang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo ay matagal nang isinantabi. Ngayon, pati ang kaligtasan ng kanyang ina ay tila isang bituin na napakalayo para abutin. Sa gitna ng kanyang pagtangis, nag-vibrate ang kanyang luma at basag na cellphone. Isang mensahe mula sa kaibigan. "Hira, may opening daw sa Hacienda del Sol. Malaki raw ang sahod. Katulong. Kailangan na raw agad." Hacienda del Sol. Ang pangalan pa lang ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Ito ang tahanan ng mga imperial, isa sa pinakamayayamang pamilya sa kanilang probinsya. Napalunok si Hiraya. Katulong. Isang trabahong hindi niya kailanman naisip, ngunit sa pagkakataong iyon, ang mensahe ay tila isang sagot sa kanyang desperadong panalangin. Kinabukasan, humarap si Hiraya sa dambuhalang tarangkahan ng Hacienda del Sol. Ang itim na bakal na may disenyong tila mga gintong dahon ay mas matangkad pa sa kanya ng 3 beses. Para siyang isang langgam na nakatingala sa isang higante. Nang bumukas ito, isang mahabang daanan na napapaligiran ng perpektong pagkakatabas ng mga halaman at namumulaklak na mga bulaklak ang bumungad sa kanya. Sa dulo nito, nakatayo ang isang mansyon na tila palasyo mula sa ibang panahon. Puti, malawak, at nakakasilaw sa sikat ng araw. Pinapasok siya sa loob ng isang matandang kasambahay. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Ang mga kasangkapan ay mukhang antigo at mamahalin. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna, kumikinang na parang libu-libong diamante. Ang hangin ay malamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa isang katahimikang nakakabingi. Pinaupo siya sa isang salas kung saan siya maghihintay. Pagkaraan ng ilang minuto, isang babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Siya si Amaris Imperial. Ang kanyang ganda ay perpekto. Ang buhok ay nakapusod nang walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang mukha ay tila pininturahan at ang suot na puting bestida ay simple ngunit sumisigaw ng karangyaan. "You must be Hiraya," sabi ni Amaris. Ang boses ay matamis ngunit may talim. Hindi siya ngumiti. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Hiraya mula ulo hanggang paa at huminto ito sandal sa kanyang luma at gastadong sapatos. Naramdaman ni Hiraya ang pagnanais na itago ang kanyang mga paa. "Opo, ma'am," sagot ni Hiraya. Pinipilit na huwag mautal. "I read your application, college undergraduate. Bakit ka huminto?"
Ang tanong ay direkta, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko pong tulungan ng nanay ko, ma'am. May sakit po siya. Isang bahagyang pagtaas ng kilay, ang tanging reaksyon ni Amaris. Desperate times call for desperate measures, I suppose. Alam mo ba ang responsibilidad ng isang kasambahay dito? Ayoko sa lahat ang tamad at palpak. Everything in this house must be perfect. Understand? Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Masipag po ako at handang matuto. Tinitigan siya ni Amaris ng ilang segundo na para bang tinitimbang ang kanyang kaluluwa. Fine. You can start tomorrow. Your uniform will be provided. Ang kwarto mo ay nasa likod, kasama ng ibang mga katulong. Pagkatapos nun, tinalikuran na siya nito. Habang sinusundan niya ang isa pang kasambahay palabas, napatingin si Hiraya sa isang malawak na balkonahe sa ikalawang palapag. Doon, nakatayo ang isang lalaki. Si Kyle Imperial. Nakatingin ito sa malayo, may hawak na tasa ng kape. May bakas ng lungkot at pag-iisa sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtama. Walang emosyon sa mukha ni Kael, ngunit mabilis itong umiwas ng tingin. Nang gabing iyon, habang nagsisimula na si Hiraya sa kanyang mga unang gawain, inutusan siya ni Amaris na magdala ng isang baso ng tubig sa sala kung saan ito nagbabasa. Sa kanyang pag-aalala at panginginig, bahagyang natapon ang kaunting tubig mula sa baso at tumulo sa gilid ng isang maliit na mesa. Isang patak lamang iyon sa mamahaling kahoy. Mabilis na kinuha ni Hiraya ang dala niyang basahan para punasan ito. Pasensya na po, ma'am. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Hindi sumigaw si Amaris. Hindi ito nagalit. Ibinaba lamang nito ang kanyang binabasa at tinitigan si Hiraya. Isang tingin na walang emosyon, malamig at tumatagos hanggang sa kaluluwa. Isang tingin na nagsasabing isa siyang pagkakamali. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Hiraya ang tunay na lamig ng ginintuang hawla na kanyang pinasok. Ang bawat araw sa Hacienda del Sol ay isang pagsubok sa pagtitiis ni Hiraya. Mula sa unang sinag ng araw hanggang sa paglubog nito, ang kanyang mga kamay ay laging may ginagawa. Nagkukuskos, naglalampaso, nag-aayos. Ang bawat kilos niya ay maingat, tumpak, at laging may kasamang dasal na sana ay walang maging pagkakamali. Ang alaala ng malamig na titig ni Amaris dahil sa isang patak ng tubig ay nakatatak sa kanyang isipan. Ngunit tila, kahit anong pag-iingat ang gawin niya, laging may paraan si Amaris para iparamdam sa kanya na siya ay kulang. Isang umaga, habang nililinis ni Hiraya ang malawak na sahig ng sala, lumapit si Amaris hawak ang isang tasa ng tsaa. Hiraya, tawag nito. Ang boses ay kalmado. May nakikita akong dumi rito. Tumingin si Hiraya sa tinuturong bahagi ng sahig. Ang marmol ay kumikinang, walang kahit isang butil ng alikabok. Pero ma'am, kalalampaso ko lang po. Sinusubukan mo bang sabihin na nagsisinungaling ako? Putol ni Amaris, ang boses ay bahagyang tumaas. Lampasuhin mo ulit. At siguraduhin mong sa susunod, malinis na talaga. Walang nagawa si Hiraya kundi ang yumuko. Kumuha ng panibagong basahan at muling lumuhod para kuskusin ang sahig na malinis na. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Amaris na nakangisi habang humihigop ng tsaa. Sa mga sandaling iyon, ang pagod sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga maliliit at tahimik na sandali na nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas. Minsan, habang siya ay nagluluto sa kusina, aksidente niyang nahawakan ang gilid ng mainit na kaserola. Napasigaw siya ng bahagya sa sakit.
Walang nakapansin sa kanya maliban sa isa. Dumaan si Kael Imperial sa kusina para kumuha ng tubig. Nakita nito ang pamumula sa kamay ni Hiraya. Hindi ito nagsalita, ngunit nakita ni Hiraya ang bahagyang pag-aalala sa mga mata nito bago ito tuluyang umalis. Makalipas ang ilang minuto, habang nag-iisa na si Hiraya, nakita niya ang isang maliit na tubo ng burn ointment na nakapatong sa mesa, sa tabi mismo ng kanyang lalagyan ng tubig. Alam niya kung kanino iyon galing. Isang munting pasasalamat ang namutawi sa kanyang puso, isang patunay na sa loob ng malalamig na pader ng mansyon, may isang taong nakakakita pa rin sa kanya bilang tao. Gabi-gabi, bago matulog, palihim na tinatawagan ni Hiraya ang kanyang ina sa ospital. Ito ang tanging bahagi ng kanyang araw kung saan pinipilit niyang maging masaya. "Kumusta ka, nanay? Uminom ka na po ba ng gamot?" "Oo, anak. Ayos lang ako dito. Ikaw ang kumusta? Mahirap ba ang trabaho mo dyan?" Tanong ng ina. Ang boses ay mahina ngunit puno ng pagmamahal. Ngumiti si Hiraya kahit na may namumuong luha sa kanyang mga mata. "Nako, nay, napakabuti po nila dito. Ang ganda-ganda po ng bahay, parang palasyo, at mababait po ang mga amo ko. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Magpagaling lang po kayo, ha?" Ang bawat kasinungalingan ay tila isang maliit na tinik na tumutusok sa kanyang lalamunan. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Ang pag-aalala ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa anumang pang-aalipusta ni Amaris. Isang hapon, habang naghahanda si Hiraya ng merienda, lumapit sa kanya si Amaris na may dalang kopita ng mamahaling red wine. Nagkukunwari itong may kinukuha sa isang estante na malapit kay Hiraya. Bigla, aksidente, nitong nabitawan ng kopita at ang matang matingkad na pulang alak ay tumapon lahat sa malinis at puting uniforme ni Hiraya. "Oh my goodness, I'm so sorry, Hiraya. Ang clumsy ko naman," sabi ni Amaris, ang tono ay puno ng pagkukunwari. "Look at your uniform. Napakabilis pa namang kumapit ng mantsa niyan." Napatulala si Hiraya sa malaking pulang mantsa sa kanyang dibdib. "Heto," sabi ni Amaris, inabutan siya ng isang panyo. "Pero hindi yan aalis dyan. Kailangan mo yang labhan agad. Gamit ang kamay, ha? Para siguradong matanggal. Now." Ang utos ay malinaw. Habang ang ibang kasambahay ay naghahanda para sa hapunan, si Hiraya ay nasa labahan. Kinukusot ang uniforme gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa mamula ang mga ito. Ang mantsa ay hindi lang nasa kanyang damit. Naramdaman niya ito sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, nag-imbita si Amaris ng kanyang mga mayayamang kaibigan para sa isang afternoon tea. Si Hiraya ang naatasang magsilbi. Habang bitbit niya ang isang bandehado ng mga mamahaling pastayres, ang bawat galaw niya ay sinusundan ng mga mapanuring mata ng mga bisita. Ang kanilang mga damit ay kumikinang. Ang kanilang mga alahas ay kumikislap. Si Hiraya, sa kanyang uniforme, ay parang isang anino sa kanilang makulay na mundo. Nang mailapag na niya ang lahat sa mesa, akmang aalis na si Hiraya nang biglang magsalita si Amaris. Ang boses ay sapat na lakas para marinig ng lahat. "Hiraya, wait!" sabi nito, may matamis na ngiti sa labi. Ang mga kaibigan nito ay napatingin sa kanya. "Nakwento sa akin ng asawa ko. You were a university student. Anong kurso mo ulit? At bakit ka nga pala huminto? Sayang naman." Ang tanong ay ibinato sa gitna ng silid na parang isang bomba. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, puno ng kuryosidad na may halong pangmamalit. Ramdam ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito ay isang patibong, isang entablado, kung saan siya ang pangunahing tauhan sa isang palabas ng kahihiyan. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng marangyang sala
Hawak ang walang lamang bandehado na tila isa itong kalasag. Ang mga mata ng mayayamang bisita ni Amaris ay nakatutok sa kanya, naghihintay, nanguusisa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras na nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Ramdam niya ang pamilyar na pagnanais na magtago, na yumuko, at maging isang aninong hindi kapansin-pansin. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang tumulak sa kanya, ang alaala ng kanyang ina sa ospital, ang pangakong binitawan niya sa sarili. Huminga siya ng malalim. Business Administration po ang kurso ko. Sagot ni Hiraya, ang boses ay mahinahon at malinaw sa kabila ng kabang nararamdaman. At pansamantala lang po akong huminto para matulungan ang pagpapagamot ng aking ina. Babalik din po ako sa pag-aaral kapag kaya na. Walang bahid ng pagmamakaawa sa kanyang tono. Mayroon itong dignidad. Isang bagay na hindi inaasahan ni Amaris. Ang ngiti sa labi ng ginang ay bahagyang naglaho. How noble, komento ng isa sa mga kaibigan ni Amaris. Ang tono ay may halong sarkasmo. Pero sa panahon ngayon, mahirap nang bumalik kapag napag-iwanan ka na. Tama ka dyan, Marga. Segunda ni Amaris, nabawi na ang kanyang kompostura. But it's a sweet thought. A nice dream. Ibinaling niya ang tingin kay Hiraya. Sige na, you may go. Baka may iba ka pang kailangang gawin. Ang pagpapaalis sa kanya ay tila isang huling patama. Isang paalala na kahit gaano pa kalaki ang kanyang pangarap, sa lugar na iyon, isa lang siyang utusan. Tahimik na tumalikod si Hiraya at naglakad pabalik sa kusina, ramdam pa rin ang mga matang nakatusok sa kanyang likuran. Mula sa kanyang pagkakaupo sa isang sulok, pinanood ni Kael ang buong pangyayari. Nakita niya ang panunukso sa mga mata ng kanyang asawa. Narinig niya ang nakakainsultong komento ng mga kaibigan nito. At nakita niya ang tahimik na katatagan ni Hiraya. Hindi niya ito kilala, ngunit sa maikling panahon nito sa pamamahay nila, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa sariling tahanan. Ang tahimik na lakas ng loob. Naramdaman niya ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Pagod na siya sa mga ganitong palabas ni Amaris. Pagod na siyang magpanggap na ang kanilang pagsasama ay perpekto. Bigla siyang tumayo. Naagaw ang atensyon ng lahat. Speaking of dreams, sabi ni Kael, ang boses ay masigla at malakas. Pilit na tinatabunan ng tensyon. Naalala ko tuloy, Marga. You were planning a charity event for young scholars. Kumusta na ang plano? Baka makatulong ang kumpanya. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang atensyon ng lahat ay nabaling kay Kael. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa negosyo, sa mga party, sa mga bagong investment. Ang paksa tungkol sa kawawang katulong ay agad na nalimutan. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Kael na nakahinga ng maluwag si Hiraya bago tuluyang mawala sa pinto ng kusina. Ilang oras ang lumipas, matapos umalis ang mga bisita. Hinarap ni Kael si Amaris sa kanilang silid. Ang pekeng ngiti at tamis sa boses nito ay naglaho na. What was that, Kael? Tanong ni Amaris, ang mga braso ay nakapamaywang. Bakit mo biglang iniba ang usapan? We were just having fun. Fun? Hindi makapaniwalang sagot ni Kael. You call humiliating a helpless girl in front of your friends fun? Amaris, she's just trying to earn a living for her sick mother. Oh, please. Tumawa si Amaris ng mapakla. Don't be so dramatic. At bakit ba masyado kang apektado sa kanya? She's just a maid. At napapansin ko, Kael, palagi kang nag-aalala para sa kanya. May hindi ba ako nalalaman? Ang akusasyon ay binitawan na parang lason. That's ridiculous. Maring tanggi ni Kael. Nakikita ko lang ang mali.
at itinatama ko. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa selos, Amaris. Talaga ba? Lumapit si Amaris, ang mga mata ay naniningkit. Dahil ang nakikita ko ay isang asawang mas pinipiling kampihan ng isang katulong kaysa sa sarili niyang asawa. Mag-iingat ka, Kael. Baka yung pagiging mabait mo ang magdala sa kanya sa kapahamakan. Ang banta ay malinaw. Tinalikuran ni Kael ang asawa, ayaw ng patulan ng walang katuturang pag-uusap. Ngunit alam niya, ang ginawa niyang pagtatanggol kay Hiraya ay may katumbas na kabayaran. At hindi siya, kundi si Hiraya, ang pagbabayarin ni Amaris. Narinig ni Hiraya ang sigawan mula sa silid ng mag-asawa. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit sapat na ang marahas na tono para malaman niyang siya ang pinag-aawayan. Isang bahagi niya ang nagpapasalamat sa ginawa ni Mr. Imperial, ngunit isang mas malaking bahagi ang natatakot. Ang pagtatanggol nito sa kanya ay parang paglalagay ng target sa kanyang likuran. Kinagabihan, habang siya ay nag-aayos sa kusina, tinawag siya ni Amaris. Ang mukha nito ay kalmado na ulit, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Isang kislap na nagpapaalala kay Hiraya sa isang ahas na naghahandang manuklaw. Hiraya, sabi ni Amaris. Ang boses ay malamig. May malaking party tayo sa Sabado. Anniversary namin ni Kael. I want you to be in charge of serving the main guests. I expect nothing but perfection. Masusunod po, ma'am. Sagot ni Hiraya. Good. Ngumiti si Amaris, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman mo na sa bahay na ito, ako ang reyna. At ang lahat ng tumatapak dito ay sakop ng aking kaharian. Ang mga sumusunod ay nabubuhay ng payapa. Ang mga sumusuway, natututo ng kanilang leksyon sa mas mahirap na paraan. Pagkatapos ay tumalikod na ito. Naiwan si Hiraya na nakatayo. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mensahe ay malinaw. Isa itong babala. At ang party sa Sabado, iyon ang magiging entablado para sa kanyang kaparusahan. Nakaupo si Amaris sa harap ng isang antigong vanity mirror. Tinititigan ang sariling refleksyon. Perpekto ang kanyang makeup. Mamahalin ang kanyang silk robe. Kumikinang ang mga diamante sa kanyang tenga. Sa paningin ng lahat, siya ang babaeng mayroon na ng lahat. Ngunit ang nakikita niya sa salamin ay isang anino. Isang anino ng takot na matagal na niyang itinatago sa likod ng pader ng kayamanan at kapangyarihan. Ang bawat kibot ni Kael, ang bawat saglit na pagtingin nito kay Hiraya ay nagbubukas ng isang sugat na akala niya ay naghilom na. Kanina, sa may hardin, nakita niya sila. Hindi sila nag-uusap. Nagkasalubong lang. Nagtama ang kanilang mga mata ng isang segundo. Ngumiti si Kael, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong ngiti. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita mula sa kanyang asawa. At si Hiraya, yumuko ito bilang paggalang, ngunit nakita ni Amaris ang bahagyang pamumula ng mga pisngi nito. Ang eksenang yon, kahit gaano pa kasimple, ay sapat na para buhayin ang mga multo ng kanyang nakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant, kaharap si Marco, ang kanyang fiancé. Ang singsing sa kanyang daliri ay mas malaki pa sa inaasahan niya. Ang kasal ay nakaplano na. Ang lahat ay perpekto. Amaris, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. May problema ba, mahal? Tanong niya. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Hindi na kita mahal. Diretsong sabi nito. Ang mga salita ay parang isang punyal.
May iba na akong mahal. At hindi na matutuloy ang kasal. Natawa siya, isang tawang pilit. Nakakatawa ka, Marco. Is this a joke? Dahil kung oo, hindi maganda. Umiling si Marco. Siya ay simple lang, Amaris. Isa siyang hardinera sa isa sa mga property namin. Wala siyang pera. Wala siyang pangalan. Pero sa kanya ko nakita ang tunay na kaligayahan. Ang kapayapaan. I'm sorry. Iniwan siya ni Marco sa mesang yon. Iniwan siyang durog. Ipinagpalit sa isang babaeng walang-wala kumpara sa kanya. Isang babaeng simple. Isang babaeng mahirap. Isang babaeng tulad ni Hiraya. Napahawak ng mahigpit si Amaris sa gilid ng vanity table. Ang sakit ng kahapon ay bumabalik, sariwa at masakit pa rin. Ang bawat babaeng simple at mahirap na lumalapit sa kanyang asawa ay nagiging anino ni Marco at ng hardinera nito. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi sa kanya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determination. Hindi lang si Hiraya ang kanyang kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang takot. Ang takot na muling maiwan, na muling mapatunayang hindi siya sapat. At para labanan ang takot na iyon, kailangan niyang durugin ang anumang bagay na nagiging sanhi nito. Hindi ka mananalo sa akin. Bulong niya sa sariling refleksyon, na para bang si Hiraya ang kanyang kausap. Sa kaharian ko, ako ang laging panalo. Ang mga sumunod na araw bago ang party ay mas naging mahirap para kay Hiraya. Ang mga utos ni Amaris ay naging mas imposible. Ang mga patutsada nito ay naging mas matalas. Ngunit tiniis niya ang lahat para sa kanyang ina. Para sa sahod na magliligtas sa buhay nito. Isang araw bago ang party, tinawag siya ni Amaris sa silid nito. May hawak itong isang bagong uniforme. Mas maganda ito kaysa sa dati. Ang tela ay mas pino. Ang kulay ay mas matingkad na puti at may maliit na disenyong burda sa kwelyo. Ito ang isusuot mo bukas, sabi ni Amaris. Gusto kong maging presentable ka sa harap ng mga importanteng bisita. Nagulat si Hiraya. Salamat po, ma'am. Subukan mo, utos nito. Isinuot ni Hiraya ang uniforme. Tamang-tama ang sukat, ngunit habang kinakapa niya ang tela, may napansin siyang kakakaiba. Ang mga tahi sa balikat at sa gilid ay tila hindi matibay. Tila sinadya na gawing mahina, na sa isang malakas na hila lang ay bibigay. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Amaris sa pamamagitan ng salamin. Nakangiti ito, isang ngiting puno ng lihim at masamang hangarin. Bagay sa'yo, sabi ni Amaris. Huwag mong huhubarin yan hanggang matapos ang party bukas. Maliwanag? Oo. Oo po, ma'am. Nauutal na sagot ni Hiraya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Hiraya. Hinaplos niya ang uniforme, ang magandang tela na may nakatagong panganib. Alam niyang may plano si Amaris. Alam niyang ang party bukas ay hindi lang isang selebrasyon. Ito ay isang bitag na inihanda para sa kanya. Maaari siyang tumanggi. Maaari siyang magdahilan. Ngunit ano ang mangyayari? Itatapon siya palabas ng hasyenda. Mawawalan siya ng trabaho. Mawawalan ng pag-asa ang kanyang ina. Napatingin siya sa bintana ng kanyang maliit na kwarto. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ngunit ang liwanag nito ay hindi abot sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang suotin ang uniforme. Kailangan niyang pumasok sa bitag. Ang tanging magagawa niya ay ang magdasal na sana malagpasan niya ang gabi ng buo pa rin ang kanyang pagkatao. Ang Hacienda del Sol ay nagbagong anyo.
Ang karaniwang katahimikan nito ay napalitan ng masayang tugtugin ng isang string quartet at ng halakhakan ng mga taong nababalutan ng yaman. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga alahas ng mga bisita na lumilikha ng libu-libong maliliit na bahaghari sa buong paligid. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nakangiti. Ngunit para kay Hiraya, ang bawat sulok ng bumarangyang pagdiriwang ay may dalang anino ng panganib. Ang suot niyang uniforme, na sa unang tingin ay napakaganda, ay tila isang balat ng ahas na anumang oras ay maaaring malaglag. Ramdam niya ang kahinaan ng tahi sa kanyang mga balikat sa bawat paggalaw. Ang bawat hakbang niya, habang bitbit ang bandehado ng mamahaling champagne ay may kasamang dasal. Sana matapos na ang gabing ito. Sana po. Nakikita niya si Amaris mula sa malayo. Ang ginang ay parang isang reyna sa kanyang kumikinang na itim na bestida. Lumilipat mula sa isang grupo patungo sa isa pa, may matamis na ngiti sa labi. Ngunit paminsan-minsan, ang mga mata nito ay sumusulyap sa direksyon ni Hiraya. Matalas at puno ng pangako, isang pangako ng kapahamakang paparating. "Excuse me, miss," sabi ng isang bisita. "Isang baso pa, Hija," sabi naman ng isa pa. Magalang nang umingiti si Hiraya at sinusunod ang bawat utos, pilit na iniiwasan ang gitna ng kasiyahan kung nasaan si Amaris. Ngunit tila ang tadhana o si Amaris mismo ay may ibang plano. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kusina, hinarang siya ni Amaris. "Hiraya, anong oras na? Bakit hindi pa lumalabas ang dessert?" Tanong nito. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. "Inihahanda na po, ma'am. Ilang sandali na lang po," sagot ni Hiraya. Yumuyuko ng bahagya. "Hindi pwede ang ilang sandali lang. Ang mga bisita ko ay naghihintay." Lumapit si Amaris, tila may ibubulong. At sa paglapit nito, bahagya nitong isinayad ang katawan kay Hiraya. Isang galaw na halos hindi kapansin-pansin. Ngunit pagkatapos noon bigla itong sumigaw. "Oh my God! Ang bestida ko!" Napatingin ang lahat sa kanila. May isang maliit na basang marka sa itim na bestida ni Amaris mula sa natapong champagne na dala ni Hiraya. "Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal-mahal pa naman ng damit na ito." Sigaw ni Amaris. Ang pagkukunwaring pagkagulat ay napalitan ng nag-aapoy na galit. "Wala ka talagang kwenta. Palpak!" Bago pa man makapagsalita si Hiraya, bago pa man niya masabing hindi niya iyon sinasadya, naramdaman niya ang isang kamay na dumaklot ng buong lakas sa kwelyo ng kanyang uniforme. Isang marahas na tunog ng napupunit na tela ang pumunit din sa katahimikan ng buong party. Ang mundo ni Hiraya ay huminto. Ang kaliwang bahagi ng kanyang uniforme, mula sa balikat pababa sa gilid ng kanyang dibdib, ay sira. Lantad ang kanyang balat at ang strap ng kanyang damit panloob sa ilalim ng matatalas na ilaw ng chandelier. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang balat at, kasabay nito, ang nakakapasong init ng kahihiyan. Nabitawan niya ang bandehado. Ang mga baso ng champagne ay nagkalat at nabasag sa sahig na marmol. Ngunit walang nakapansin doon. Ang lahat ng mata, halos 100 pares ng mata, ay nakatutok sa kanya. Sa kanyang punit na damit, sa kanyang pagkataong winasak sa isang iglap. May mga bumubulong, may mga tumatawa ng mahina, may mga umiiling na may halong awa at panghuhusga. Niyakap ni Hiraya ang sarili, nanginginig. Sinusubukang takpan ang kanyang kahubaran. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang dignidad ay basag na rin, kasabay ng mga kopita sa sahig. Nakatayo lang siya roon, tulala, nalulunod sa dagat ng mga mapanghusgang mata.
Nakita niya ang nagtatagumpay na ngisi sa mga labi ni Amaris. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Mula sa kabilang dulo ng silid, kausap ni Kael ang isa sa kanyang mga kliyente. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip ay laging nakabantay. Nakita niya ang paglapit ni Amaris kay Hiraya. Nakita niya ang pekeng pagkatisod at narinig niya ang sigaw, ang tila umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Alam niyang planado ang lahat ng ito. Sa loob ng ilang linggo, pinanood niya ang unti-unting pagpapahirap ng kanyang asawa sa dalaga. Pinigilan niya ang sarili. Nakinig siya sa pakiusap na huwag nang palakihin ang gulo. Ngunit ito ay sobra na. Nang makita niya ang punit na damit ni Hiraya, ang takot at kahihiyan sa mga mata nito, at ang malademonyong ngiti sa mukha ni Amaris, may isang bagay na sumabog sa loob niya. Ang imahe ng kanyang asawa ay naglaho. Ang nakikita niya ay isang halimaw. Tama na. Ang sigaw ni Kael ay parang isang kulog na yumanig sa buong hasyenda. Mas malakas pa ito kaysa sa musika. Mas malakas pa sa bulungan ng mga tao. Ang lahat ay napahinto. Ang lahat ay napatingin sa kankakan. Hindi niya ininda ang mga titig. Naglakad siya ng mabilis. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Nilagpasan niya ang nagulat na si Amaris. Hinubad niya ang kanyang mamahaling suit jacket. At sa harap ng lahat, maingat niyang ibinalot ito sa mga balikat ni Hiraya. Tinatakpan ang punit sa damit nito. Tinatakpan ang kahihiyan nito. Nanginginig si Hiraya sa loob ng kanyang yakap. Hindi nagsalita si Kael. Tumingala lang siya at tinitigan ng diretso si Amaris. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang asawang nagtitimpi. Ito ay mata ng isang hukom. Isang hukom na kahahatol pa lang ng sentensya. At sa titig na iyon, alam ni Amaris na ang gabing ito ay hindi natapos sa paraang kanyang plinano. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang tunay na gulo. Ang party ay natapos ng biglaan. Ang masayang tugtugin ay napalitan ng nakakabinging katahimikan na sinira lamang ng nagmamadaling paalam at alanganing mga bulungan ng mga bisita. Inihatid ni Kael si Hiraya na nababalutan pa rin ng kanyang suit jacket hanggang sa pinto ng servants' quarters. Wala siyang sinabi, walang salita ang sapat para burahin ang kahihiyang idinulot ng sarili niyang asawa. Tanging isang tango. Napuno ng bigat at pagsisisi ang kanyang naibigay bago ito tuluyang pumasok sa loob. Pagkatapos, hinarap niya ang bagyo. Naabutan niya si Amaris sa kanilang silid. Nagtatanggal ito ng alahas ng may pambihirang kalmadong kilos na parabang walang nangyari. Ngunit ang higpit ng pagkakahawak nito sa isang kwintas ay nagpapakita ng galit na kanyang pinipigilan. How dare you, Kael? Ang unang mga salita nito, ang boses ay mahina ngunit may lason. How dare you humiliate me in front of everyone? Sa harap ng mga kaibigan ko, ng mga business partners mo? Humiliate you? Tumawa si Kael nang mapakla, isinara ang pinto ng may kalabog. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamamahay na ito, Amaris. Ang ginawa mo kanina ay hindi lang kabastusan, iyon ay kalupitan. Anong klase kang tao para gawin iyon sa isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng marangal? Marangal? Humarap si Amaris. Ang mga mata ay nag-aapoy. O baka naman lumalandi sa asawa ng amo niya? Huwag mo akong gawing tanga, Kael. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Yang mga maliliit mong pabor. Yang mga palihim mong pag-aalala. Akala mo ba hindi ko napapansin? Dahil tao siya, Amaris, may puso. Sigaw ni Kael. Ang pagtitimpi niya ay tuluyan ng nawala. Isang bagay na matagal mo nang kinalimutan kung ano. Pinakasalan kita dahil sa negosyo, dahil sa pamilya. Pero umasa akong sa paglipas ng panahon, matututunan nating respetuhin ang isa't isa. Pero wala. Ang tanging alam mo lang ay manakit.
at mang-apak ng tao para lang maramdaman mong nakatataas ka. At ikaw? Ganti ni Amaris. Ikaw ang perpektong asawa? Isang lalaking nabubuhay sa anino ng kanyang asawa? Huwag mong kalimutan, Kyle, na kung hindi dahil sa pera ng pamilya ko, wala ka. Wala ang kumpanya mo. Ang mga salitang iyon ay isang sampal. Sa loob ng maraming taon, iyon ang sandata ni Amaris. Ang katotohanang mas malaki ang yaman ng kanyang angkan. Ang katotohanang siya ang may hawak ng mas malaking parte ng kanilang pinagsamang kumpanya. Ngunit ngayong gabi, ang mga salitang iyon ay wala ng talab. Ang pagkabaliw ni Amaris ay nagbigay linaw sa lahat. Tapos na ako, Amaris, sabi ni Kyle. Ang boses ay biglang naging malamig at desidido. Tapos na akong magpanggap. Tapos na akong mabuhay sa ilalim ng pamumuno mo. Tinalikuran niya ito at lumabas ng silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang paglaya. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng konsensya. Nakahiga si Hiraya sa kanyang maliit at matigas na kama, yakap-yakap pa rin ang suit jacket ni Kyle. Ang amoy nito, isang pinaghalong mamahaling pabango, at ang amoy ng isang taong disente ay ang tanging bagay na nagpapakalma sa nanginginig niyang katawan. Ang mga luha ay kanina pa, tumutulo sa kanyang mga mata, ngunit hindi na siya humihikbi. Ang nararamdaman niya ay hindi lang sakit. Ito ay isang pagod na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Aalis na ako dito, sabi niya sa sarili. Hindi ko na kaya. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Dahan-dahan siyang bumangon. Pagbukas niya, si Kyle ang nakatayo roon. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Hiraya, pasensya na, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Walang kapatawaran ang ginawa ng asawa ko. Umiling lang si Hiraya. Inabutan siya ni Kyle ng isang makapal na sobre. Heto, tanggapin mo na. Malaking halaga yan. Sapat na para sa operasyon ng nanay mo at para makapagsimula ka ulit. Umalis ka na dito. Hindi mo deserve ang lugar na ito. Tinitigan ni Hiraya ang sobre. Iyon na ang sagot. Ang katuparan ng dahilan kung bakit siya nagtitiis. Ang kailangan lang niyang gawin ay kunin ito. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mga mata at makita ang awa sa mukha ni Kyle, may kung anong nagbago sa loob niya. Salamat po, Sir Kyle, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Pero hindi ko po matatanggap yan. Nagulat si Kyle. Bakit? Hiraya, kailangan mo to. Opo, kailangan ko po ng pera. Pagamin niya. Pero kung tatanggapin ko yan, para ko na rin pong sinabing tama si Ma'am Amaris. Na ako ay isang babaeng mabibili. Na ang dangal ko ay may presyo. Umiling siya. Mas para sa sarili niya. Hindi po. Maghahanap po ako ng ibang paraan. Aalis po ako bukas ng umaga. Ang pagtanggi ni Hiraya ay hindi inaasahan ni Kyle. Sa halip na mainis, isang bagong uri ng respeto ang nabuo sa kanyang dibdib para sa dalaga. Isang paghangang mas malalim pa sa awa. Naiintindihan ko, sabi na lang niya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Kyle. Bumalik siya sa kanyang opisina sa loob ng mansyon at binuksan ang isang lumang safety deposit box. Kinuha niya ang isang folder na may markang Luisa Imperial Trust Fund, ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Matagal na niyang hindi ito tinitingnan, umaasa sa mga ulat na ibinibigay sa kanya ni Amaris at ng kanilang mga accountant. May kung anong nag-udyok sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Attorney Felipe, ang matandang abogado na pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Matagal na silang hindi nag-uusap. Attorney, si Kyle Imperial po ito, sabi niya nang sagutin ang tawag. Pasensya na sa abala sa ganitong oras ng gabi, pero may mahalaga po akong itatanong.
Pwede po ba nating pag-usapan ang tungkol sa trust fund na iniwan ni Mama? Ilang segundong katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. At nang magsalita ang abogado, ang boses nito ay seryoso. Kel, matagal ko nang hinihintay ang tawag mo. May mga ilang provision sa trust na yon na kailangan mong malaman. Mga probisyong hindi katulad ng mga ipinapaalam sa'yo. Kinabukasan, maagang nagising si Hiraya. Hindi na niya hinintay ang pagsikat ng araw. Sa dilim ng kanyang maliit na kwarto, tahimik niyang inimpake ang kanyang iilang gamit sa isang lumang bag. Ang unipormeng suot niya kagabi, ang simbolo ng kanyang kahihiyan, ay maingat niyang tiniklop at inilagay sa pinakailalim. Ang suit jacket ni Kael ay nakapatong sa kama, nag-iisip kung paano ito isasauli. Isang desisyon ng kanyang binuo sa magdamag. Aalis siya nang walang paalam, nang walang gulo. Haharapin niya ang problema sa pera sa ibang paraan. Ang mahalaga ay makaalis na siya sa lugar na ito na sumira sa kanyang espiritu. Ngunit tila, hindi pa tapos sa kanya si Amaris Imperial. Nang papalabas na siya ng pinto ng kanyang silid, bitbit ang bag, bumungad sa kanya ang 2 security guard ng hasyenda, kasama ang mayordoma, si Aling Martha. Ang mukha ni Aling Martha ay blanko, ngunit bakas sa mga mata nito ang awa. Hiraya, ipinapatawag ka ni Ma'am Amaris. Sabi nito, ang boses ay formal at malamig. Kinabahan si Hiraya. Aalis na po sana ako, Aling Martha. Hindi ka maaaring umalis, sabi ng isa sa mga guard, humaharang sa kanyang daraanan. Sumunod ka na lang. Walang nagawa si Hiraya kundi ang maglakad pabalik sa malaking bahay. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sa sala, naroon na ang lahat ng kasambahay, nakatayo sa isang linya, na parang mga sundalong naghihintay ng hatol. Nakaupo si Amaris sa isang silyang tila trono. Ang muka ay balot ng pagkabalisa, isang pagkukunwaring napakagaling. Mabutit narito ka na, Hiraya, sabi ni Amaris nang makita siya. Dahil may isang napakasamang nangyari. Ang diamond necklace ko, ang huling alaala na iniwan sa akin ng aking lola, nawawala. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga kasambahay. Sinubukan ko nang hanapin sa lahat ng dako, ngunit wala talaga. Patuloy ni Amaris, ang boses ay nanginginig sa pekeng pagtangis. At dahil walang ibang pumasok o lumabas sa mansyon kagabi, maliban sa ating lahat dito, isa sa inyo ang kumuha. Ang akusasyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanilang lahat. Kaya, wala akong magagawa, sabi ni Amaris. Liz, tumatayo. Kailangang inspeksyonin ang lahat ng inyong mga gamit. Isa-isa. Simulan natin. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa buong silid at sadyang huminto kay Hiraya. Sayo. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ito na. Ito na ang huling patibong. Pero ma'am, wala po akong kinuha. Lahat ng magnanakaw, iyan ang sinasabi. Sagot ni Amaris. Sige na, buksan niyo ang bag niya. Inagaw ng isang guard ang bag ni Hiraya. Sa kabila ng kanyang pagtutol, ibinuhos nito ang lahat ng laman sa sahig. Ilang piraso ng damit, isang lumang libro, isang pitaka na may kakarampot na laman, at ang nakatiklop na uniforme. Dinampot ng mayordoma ang uniforme at mula sa bulsa nito, isang bagay ang kumislap at nahulog sa sahig na marmol, lumilikha ng isang maliit ngunit matinis na tunog. Isang kwintas na may kumikinang na diamante. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Hiraya. Tumingin siya sa kwintas, pagkatapos ay kay Amaris, na ngayon ay may ngiti ng isang demonyong nagtagumpay. Ayan na pala, sabi ni Amaris, ang boses ay puno ng panunuya. Ang sabi mo, wala kang kinuha? Anong tawag mo dyan?
Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng kasambahay ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay pinaghalong gulat, pagkadismaya at paniniwala sa kasinungalingan. Wala ni isang kumampi sa kanya. Napakagaling mong umarte, Hiraya. Sabi ni Amaris kinukuha ang kanyang telepono. Sabi ko na nga ba, may masama kang motibo. Hindi ka lang isang simpleng babae na naghahanap buhay. Isa kang ahas, isang magnanakaw. Itinaas niya ang telepono. Ngayon tatawagan ko na ang pulis. Ang salitang pulis ay parang isang sentensyang kamatayan. Kung makukulong siya, paano na ang kanyang ina? Sino ang mag-aalaga dito? Sino ang magbabayad para sa operasyon? Ang lahat ng kanyang lakas ay nawala. Napaluhod si Hiraya sa malamig na sahig. Wala na siyang pakialam sa mga nakatingin. Wala na siyang pakialam sa kahihiyan. Ma'am, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya, ang bawat salita ay basag. Ang kanyang boses ay tanging desperasyon na lamang. Huwag po ang pulis. Nagmamakaawa po ako. Ang nanay ko po, naghihintay siya sa ospital. Kailangan niya ako. Parang awa niyo na. Tumingin si Amaris sa kanya, isang reyna na nakatingin sa isang pulubi. Ang kanyang mukha ay walang awa, walang bahid ng kahit anong emosyon maliban sa pagkasuklam. Ngumisi ito. Dapat inisip mo yan, sabi ni Amaris. Ang boses ay malamig na parang yelo. Bago ka naging isang puta na magnanakaw. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Hiraya na tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Wala ng pag-asa. Wala ng laban. Ito na ang katapusan. Habang idinadial ni Amaris ang numero ng pulis sa kanyang telepono, isang malakas na boses ang pumuno sa buong sala, nagpatigil sa lahat. Ibaba mo ang telepono, Amaris? Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may engranding hagdanan si Kael Imperial. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang matandang lalaki na may dalang itim na portfolio. Si Attorney Felipe, ang abogado ng pamilya. Ang mukha ni Kael ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat at talim na hindi pa kailanman nakita ni Amaris. Kael, what is the meaning of this? Gulat na tanong ni Amaris, bahagyang ibinaba ang telepono. Huwag kang makialam dito. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang magnanakaw na ito. Ang tanging magnanakaw sa silid na ito, sabi ni Kael, habang dahan-dahan silang bumababa ng hagdan, ay ikaw. Isang malakas na ang kumawala sa bibig ni Amari. Nabaliw ka na ba? Anong pinagsasasabi mo? Huminto si Kael sa gitna ng sala, ilang hakbang lang ang layo mula kay Hiraya na nakaluhod pa rin. Hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Amaris. Attorney, sabi ni Kael. Binuksan ni Attorney Felipe ang kanyang portfolio at inilabas ang isang makapal na dokumento. Mrs. Imperial, simula ng abogado, ang boses ay formal at may autoridad. Ayon sa huling habilin ni Doña Luisa Imperial, ang kanyang yumaong asawa, ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang karamihan sa shares ng Imperial Corporation, ay inilagay sa isang trust fund para sa kanyang nag-iisang anak, si Mr. Kael Imperial. Nagsimulang mamutla si Amaris. Alam ko yan. At bilang asawa niya, ako ang co-manager ng trust na iyon. Hindi, putol ng abogado. Ayon sa probisyon, ikaw ay itinalaga bilang temporary trustee lamang, na may limitadong kapangyarihan. Ang buong kontrol sa pondo ay automatikong malilipat kay Mr. Kael sa kanyang ika-30 kaarawan o sa sandaling mapatunayan na ang trustee ay gumawa ng hakbang na labag sa interes ng benepisyaryo. Kyle turned 31 last month.
Inilapag ng abogado ang isa pang set ng mga papel sa mesa. At ito ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga na inilipat mo mula sa trust papunta sa iyong personal offshore accounts. Ito ay malinaw na paglabag sa kasunduan. Isang uri ng pagnanakaw. Ang huling salita ay tumama kay Amaris na parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng kasambahay ay napasinghap. Ang babaeng akala nila ay reyna ng hacienda ay isa palang impostor. Hindi yan totoo. Sigaw ni Amaris, ang kanyang kompostura ay nagsisimula ng gumuho. Kasinungalingan yan. Peke ang mga dokumentong yan. Kung ganoon, sabi ni Kael, ang boses ay nananatiling malamig. Baka ito ay peke rin? Itinaas ni Kael ang kanyang tablet. Pinindot niya ang play. Isang video ang lumabas sa screen, kuha, mula sa isang anggulong nakatago sa loob ng kanilang walk-in closet. Malinaw na ipinakikita nito si Amaris, mag-isa, kinukuha ang diamond necklace mula sa kanyang sariling lalagyan ng alahas. Pagkatapos, maingat niya itong ibinulsa. Ang sumunod na eksena ay kuha mula sa isa pang anggulo malapit sa servants' quarters. Si Amaris, sa gitna ng gabi, palihim na pumunta sa labahan kung saan nakasampay ang bagong labang uniporme ni Hiraya. Mabilis niyang isinilid ang kwintas sa bulsa nito. Ang video ay nagpatuloy, ngunit wala nang nanonood. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin na kay Amaris. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap niya, sa harap ng mga taong kanyang inalipusta. Nakatitig lang si Hiraya sa screen ng tablet. Hindi makapaniwala. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng pagdurusa. Naroon ang katibayan. Hindi siya nababaliw. Hindi niya iyon guni-guni. Totoo ang lahat. Dahan-dahan siyang tumingala kay Kael. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Katarungan. Bumagsak si Amaris sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang babaeng matikas, ang reynang walang awa, ay ngayon isang gusot. Napigura sa sahig na marmol, umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Bakit, Kael? Bakit mo ginawa sa akin to? Hikbi nito. Lumapit si Kael, hindi kay Amaris, kundi kay Hiraya. Inilahad niya ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo. Nanginginig na tinanggap ito ni Hiraya. Nang makatayo siya, naramdaman niya ang init ng kamay nito. Isang simbolo ng suporta at katotohanan. Pagkatapos ay hinarap ni Kael si Amaris na ngayon ay nakaluhod sa parehong sahig kung saan niya pinahiya si Hiraya. Kanina lang. Ginawa mo to sa sarili mo, Amaris? Sabi ni Kael. Ang boses ay wala ng galit, tanging isang malungkot na katapusan. At ngayon may dalawa kang pagpipilian. Ang lahat ay naghihintay. Una, lisanin mo ang pamamahay na ito ngayon din. Dala lang ang mga personal mong gamit at pipirma ka sa divorce papers ng walang anumang kondisyon. O pangalawa, huminga ng malalim si Kael. Ibibigay ko ang video na ito at ang mga dokumento mula kay Attorney Felipe sa pulis at hahayaan kitang mabulok sa kulungan para sa pagnanakaw at paninirang puri. Ang katahimikan sa loob ng sala ay masakit sa tenga. Si Amaris, sa gitna ng kanyang mga luha, ay tumingala kay Kael. Sa kanyang mga mata, wala na ang pagmamataas. Tanging isang malawak at walang katapusang pagkatalo. Walang anumang salita ang namutawi sa bibig ni Amaris. Tahimik lang itong tumayo, ang muka ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga mata ay blanko na, tila sumuko na sa laban. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga dating utusan, naglakad siya paakyat
sa engrandeng hagdanan sa huling pagkakataon. Pagkaraan ng kalahating oras, bumaba siyang muli, bitbit ang isang maliit na maleta. Walang alahas, walang mamahaling damit. Isang simpleng bestida lang ang suot. Dumaan siya sa gitna ng sala nang hindi tumitingin kahit kanino. Ngunit bago siya tuluyang makalabas sa pinto, huminto siya at lumingon. Hindi kay Kael, kundi kay Hiraya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Amaris, wala na ang pagmamataas o galit. Ang naroon na lang ay isang nakakapangilabot na kawalan. Pagkatapos ay tuluyan na itong lumabas, nilamon ng liwanag ng araw sa labas at nawala. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang bigat na bumabalot sa Hacienda del Sol sa loob ng maraming taon ay tila naglaho kasama ni Amaris. Nagpasalamat si Kael sa abogado at sa mga tauhan. Isa-isa ring lumapit ang mga kasambahay kay Hiraya, humihingi ng tawad sa kanilang pagdududa. Tinanggap ni Hiraya ang bawat paumanhin ng may ngiti. Naiintindihan niya. Lahat sila ay biktima ng takot. Nang mag-isa na lang silang dalawa ni Kael sa sala, muling bumalik ang alanganing katahimikan. Hiraya, basag ni Kael sa katahimikan. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa lahat ng pinagdaanan mo dito. Ayos na po, Sir Kael, sagot niya. Ang mahalaga po ay lumabas ang katotohanan. Gusto kong tuparin ang alok ko kagabi, sabi ni Kael. Mas seryoso ang tono. Ang pera para sa operasyon ng nanay mo, hayaan mo akong tulungan ka. Ito ay hindi awa. Ito ay pagbabayad pinsala. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang matandang kasambahay ang lumapit. Miss Hiraya, may naghahanap po sa inyo sa may likurang hardin. Si Ma'am Amaris po. Nagkatinginan si Hiraya at Kael, parehong nagulat. Sinabi ni Kael na sasamahan niya ito, ngunit umiling si Hiraya. Kaya ko na po ito. Kailangan na po naming tapusin ito. Sa likurang hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo si Amaris, nakatalikod. Ang ayos nito ay simple. Malayong malayo sa reyna ng hacienda na kilala ni Hiraya. Bakit po kayo bumalik? Tanong ni Hiraya. Humarap si Amaris. Ang kanyang mga mata ay maga, ngunit hindi na siya umiiyak. May hawak siyang isang sobre. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Ang ginawa ko ay walang kapatawaran. Hindi sumagot si Hiraya. Pero bago ako tuluyang umalis, patuloy ni Amaris, gusto kong ibigay sa iyo ito. Inabot niya ang sobre. Iyan ay isang manager's check, hindi galing sa pera ni Kael. Pera ko ito. Sarili kong pera bago pa man kami ikasal. Tanggapin mo. Tinitigan ni Hiraya ang sobre. Ang isip niya ay bumalik sa ospital, sa mahinang paghinga ng kanyang ina, sa mga salita ng doktor. Ito na. Ang sagot. Isang mas madaling paraan kaysa sa inaalok ni Kael. Isang paraan para matapos na ang lahat ng kanyang problema. Bakit? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong. Dahil gusto kong bumili, sabi ni Amaris, ang mga mata ay nagpapakita ng kakaibang uri ng desperasyon. Gusto kong bilhin ang katahimikan mo. Tanggapin mo yan, umalis ka, at huwag ka nang magpapakita pa. Kay Kael, huwag mong ipapaalam sa kanya ang pag-uusap na ito. Hayaan mo akong umalis na may natitira pang kahit katiting na dignidad. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Hiraya ang lahat. Hindi ito pagsisisi. Ito ay huling pagtatangka na kontrolin ang sitwasyon. Ito ay pagbid, hindi pagtulong. Dahan-dahang kinuha ni Hiraya ang sobre. Naramdaman niya ang kapal nito, ang bigat ng perang nasa loob. Nakita niya ang bahagyang pag-asa sa mga mata ni Amaris. Tinitigan niya ang sobre ng matagal. Ang halagang ito ang katumbas ng buhay ng kanyang ina.
Ngunit ano ang katumbas nito para sa kanya? Sa isang iglap, naalala niya ang kanyang sarili, nakaluhod sa sahig na marmol, nagmamakaawa. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging walang-wala, hindi ng pera, kundi ng pagkatao. Dahan-dahan, sa harap ng namimilog na mga mata ni Amaris, pinunit ni Hiraya ang sobre sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli at muli, hanggang sa ang manager's check ay maging maliliit na piraso ng papel na isinaboy ng hangin. Hindi po mabibili ang katahimikan, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. At lalong hindi po mabibili ang dangal. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Amaris. Ngunit hindi ito luha ng galit, kundi luha ng tuluyang pagkatalo. Sa wakas, naunawaan niya na may mga bagay sa mundo na hindi kayang bilhin ng kanyang yaman. Tumalikod si Hiraya at nagsimulang maglakad papalayo sa anino ni Amaris, papalayo sa ginintuang hawla. Mula sa di kalayuan, sa may bintana ng kanyang opisina, nasaksihan ni Kael ang lahat. Ang pag-abot ng sobre, ang pagpunit. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng purong paghanga. Habang naglalakad si Hiraya palabas ng tarangkahan ng Hacienda del Sol, wala siyang dalang pera. Ang kanyang bag ay halos walang laman. Ang kanyang hinaharap ay hindi sigurado. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang noo ay nakataas. Malaya na siya. Lumipas ang 3 buwan. Ang hangin ng Pasko ay nagsisimula ng maramdaman, nagdadala ng bagong pag-asa at pangako ng mga bagong simula. Para kay Hiraya, ang bawat araw ay isang himala. Nakatayo siya ngayon sa tabi ng bintana ng silid sa ospital, pinagmamasdan ng kanyang inang si Luz na mahimbing na natutulog. Ngunit ngayon, ang pagtulog nito ay payapa, hindi na mabigat. Ang monitor sa tabi nito ay nagpapakita ng isang malakas at tuloy-tuloy na pintig ng puso. Ang operasyon, na akala niya ay isang imposibleng pangarap, ay naging matagumpay. 2 linggo matapos siyang umalis sa hacienda, isang social worker mula sa ospital ang kumausap sa kanya. Isang anonymous benefactor daw ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital, kasama na ang operasyon. Alam ni Hiraya sa kanyang puso kung sino ang taong iyon, ngunit pinili niyang igalang ang pagnanais nitong manatiling hindi kilala. Isang tahimik na pasasalamat ang kanyang ipinapadala sa hangin tuwing gabi. Anak? Napalingon si Hiraya. Gising na ang kanyang ina, may ngiti sa mga labi. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po, inay. Lumapit si Hiraya at hinawakan ang kamay nito. Masarap po ba ang tulog niyo? Oo, anak. Sa wakas, wala nang sakit, sabi ni Luz. Pinisil ang kamay ni Hiraya. Salamat sa iyo, anak. Hindi mo ako sinukuan. Niyakap ni Hiraya ang ina. Sa yakap na iyon, naramdaman niyang ang lahat ng kanyang paghihirap ay nagkaroon ng katuturan. Para masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang nagpapagaling ang ina, nagtrabaho si Hiraya bilang isang serbidora sa isang malit at tahimik na coffee shop sa bayan. Ang sahod ay hindi kalakihan, ngunit ang kapaligiran ay payapa. Ang mga ngiti ng customer ay totoo. Dito, siya ay si Hiraya, hindi isang anino o isang utusan. Isang hapon, habang siya ay nagpupunas ng mesa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Isang kape nga, miss. Napatingala siya. Nakatayo sa harap niya si Kael Imperial. Iba ang itsura nito ngayon. Wala ang mamahaling suit, napalitan ng simpleng polo shirt at maong. Wala na rin ang bakas ng bigat at lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang magaan at kalmadong aura. Tila nabunutan siya ng isang malaking tinik.
Sir Kael, gulat na sabi ni Hiraya. Kael na lang. Ngumiti ito. Kumusta ka na, Hiraya? At ang nanay mo? Mabuti na po siya, salamat po sa lahat. Wala yon, sabi ni Kael. Ikaw ang dapat pasalamatan. Marami kang itinuro sa akin. Umupo ito sa isa sa mga bakanting upuan. Nagsimula na ang annulment process na namin ni Amaris at may iba pa akong sadya sa'yo. May inilabas siyang isang folder mula sa kanyang bag. Bilang pag-alaala sa aking ina, nagtayo ako ng isang foundation, ang Luz V. Minda Educational Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga kabataang tulad mo, mga nangangarap ngunit kinapos sa pagkakataon. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang certificate. At ikaw, Hiraya Reyes, sabi niya, ang mga mata ay may kislap ng paghanga. Ang aming kauna-unahang full scholar. Lahat ng gastusin sa iyong pag-aaral, mula tuition hanggang sa mga libro, sagot na ng foundation. Ang kailangan mo lang gawin ay ang tuparin ang pangarap mo. Napatulala si Hiraya sa certificate. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon ng napakaganda. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot ay biglang nabuhay, mas maliwanag kaysa dati. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o awa, kundi dahil sa purong kaligayahan. Pero, bakit po? Dahil naniniwala ako sa'yo. Simpleng sagot ni Kael. Pinatunayan mo na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa pera, kundi sa paninindigan. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mas maraming taong katulad mo. Nag-angat ng tingin si Hiraya mula sa certificate patungo sa mga mata ni Kael. Salamat, bulong niya. Salamat po, Kael. Pangako, hindi ko po sasayangin ito. Makalipas ang isa pang buwan, ang araw ay sumikat ng napakaganda. Nakatayo si Hiraya sa harap ng malaking arko ng kanyang universidad. Ang kanyang mga lumang libro ay napalitan na ng mga bago. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pananabik. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang hangin ng bagong simula. Ang mga anino ng Hacienda del Sol ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag ng pag-asa. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Puno iyon ng luha, sakit at pagsubok. Ngunit sa bawat pagkadapa, natuto siyang tumayo. Mas matatag, mas buo. Hiraya Manawari. Naway matupad ang iyong mga pangarap. Sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang humakbang papasok, lumingon siya sa kanyang likuran, tila nagpapaalam sa nakaraan. Pagkatapos, humarap siyang muli, may ngiti sa kanyang mga labi. Nagsimula siyang maglakad papasok sa tarangkahan. Bawat hakbang ay tiyak. Bawat hakbang ay patungo sa kinabukasang siya mismo ang humulma. Isang kinabukasang binuo, hindi ng pera, kundi ng dangal. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok at kadiliman, ang pagpili sa tama at paghawak sa sariling dangal ang siyang magiging tanglaw natin patungo sa isang mas magandang bukas. Ang kwento ni Hiraya ay kwento ng bawat Pilipinong lumalaban ng patas sa hamon ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Hiraya, Kael at Amaris? I-comment nyo lang po sa ibaba. At kung meron kayong nais na kwento na ating talakayin sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling ipaalam sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan.
At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwentong Pag-ibig PH.